Hello mga Damadorians! Heto na naman ang channel ni Damador 1000 at makikipagkwentuhan tungkol sa larong dama. Alright, pending muna tayo sa variation ng 115 versus 214 mula sa aklat ni Buyinchik. Ipagpatuloy natin itong laban ng rematch ni Willie at Carpo. Okay, last game na. Game 7. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Kapag nanalo si Carpo, ibig sabihin, tabla ang desisyon ng kanilang rematch. Pero kapag tumabla, panalo si Willie. Pagka nanalo si Willie, lalong panalo. Dahil ang kanilang score ay 2 panalo si Willie at 1 panalo kay Carpo. At may 3 tabla. Kaya kapag nanalo si Carpo, tabla ang desisyon. Okay? So, bago natin umpisahan, shout out muna. Alright! Shout out kay Ralph Pilodar. Yes. At shoutout din kay Ferns Silvano. Yun. At shoutout din kay Nelson Hermosilia. Yes. At shoutout din kay Jofel Suliano ng Lapu-Lapu City. Okay. At shoutout din kay Lolong Espina ng Kiblawan, Davao del Sur. Yun. Alright. Wag na natin patagalin. Pero may shoutout pa uli mamaya. Alright. Okay. Simulan na natin ang rematch ni na Willie at Carpo. Okay, game 7 or last game. Okay, so unang sulong si Willie. Eto.
Alright, so yan na yung kabuuan ng kanilang laban sa Game 7. Sa Game 7, tabla ang kanilang naging resulta. Kaya dahil nakatabla, so sa kabuuan, panalo si Willie. Dahil ang score ni Willie, 2 panalo. Score naman ni Carpo, 1 panalo at may 4 na tabla. Kaya sa kabuuan, panalo si Willie. Okay, dahil Game 7, lamang si Willie ng 1 panalo. Ang score 2-1. Okay. So, balik na naman tayo sa puzzle. Okay. Puzzle na may kasamang challenge. Challenge na hahanapan ng opening. Okay, pero bago dyan, shoutout muna. Alright? Shoutout kay Roy Kirante ng Israel. Alright. At shoutout din kay Philip de los Reyes. Yun. Shoutout din kay Jojo Pablo ng Nabas Aklan. Yes. At shoutout din kay Jolix Bulahan. Okay. At shoutout din kay Juven Tagulimot. Yan. Shoutout din kay Ruben Gao ng Tagum City. Okay. At shoutout din kay Mario Agaw, aka FJR Abregana. Alright. Huwag na natin patagalin pero may shoutout pa ulit mamaya. So, balik na naman tayo sa puzzle. Okay. Puzzle na may kasamang challenge. Challenge na hahanapan ng opening. Okay, pero bago dyan, gusto ko munang magbigay ng konting komento doon sa naging laban nila ni Willie at Carpo sa Game 7. Okay, itong green, ito yung kay Willie. Unang sulong si Willie. No? Itong orange, ito yung kay Carpo. Okay, doon sa naging laban ni Willie, ganito, tumira siya ng 116. Tapos 150 naman yung kay Carpo. Tumira naman ng 313 si Willie. Yon. Rumial, no? Si Carpo. 15-14, kumain ng 2-16. Kain din ng 4-14. Yon. Pagkatapos tumabi si Willie, 16-13. Doon. Yan. Nag-5-1 naman si Carpo. Diyan. Tapos tumira naman ngayon si Willie ng 5-1. Nag 9-5 naman si Carpo. Dito. Yan yung labanan nila kanina, di ba? Nag 9-5 din si Willie. Yan. Ngayon, dito sa ganitong formada, nung pagtira ng 9-5 ni Willie, dito ako nabaguhan. No? Kasi, pag tinignan mo doon sa libro ni Gusting, ang tinira ay 116. Pero kay Willie, ang tinira niya, 9-5. No? So, ibig sabihin, nagkaroon pala to ng another way nung libro ni Gusting. Okay, so masasabi natin na version ito ni Willie. Dahil wala pa ako nakitang ibang libro na ganito yung opening. Sa libro na hawak ko, kay Gusting, dapat sa ganyang formada, 116 yung kay Gusting. No? Pero ituloy natin kung ano mangyari. Okay, so tumirang ng 9-5. Tumira naman ngayon si Carpo ng 5-4. Okay, sinayang ni Willie ng 7-3. Pagkatapos ang ginawa ni Carpo, nag-116. O yan. Kahit alin ang unahin niyang kainin, yun din ang resulta. O sabihin natin, ito yung unang kainin. Ganon din. Kakain siya rito ng 616, kumain ng 315, kakain din siya ng 214. Okay, so, ganyan pa rin na magiging resulta kahit alin ang unahin niyang kainin. So, pagkatira nito, saka naman ngayon tumira ngayon si Willie ng 416. Okay, ngayon tingnan niyo yung formada. Wala siyang pwedeng ibang magandang itira. Talagang obligado siyang ipakain tong 314. Yan. Dahil pag hindi niya ginawa, sisipain na. Papakain na to, dadalawahin. Kung halimbawa ibang ititira niya, kung ito ititira, ito, or ito, wala na, sisipain na. Kaya kinakailangan maalis ito. So ang ginawa, pinakain to. Kumain ng 16-2. Kumain naman ng 7-15. O yan, ayan na yung formada. Tira ng green, no? Pag tira ng green, nag 5-4. Okay, dyan tayo stop. Tandaan niyo yung formada. Ito, tingnan yung formada. Tumira, ang huling tira ng green ay 5-4. Pagkatapos tingnan niyo yung forma. Yan. So, ang susunod na tira ni Carpo ay 11-6. O yan yung susunod na tira. Okay, tandaan niyo yung forma, huling tira ng green, 5-4. Tira ngayon ng orange. O yan, Huling tira ng green, 5-4.
tira ng orange. Tingnan yung pormada. Yan, ganyan. Okay? So, ibalik naman natin ngayon sa pormada. Yun ang opening ng labanan nila ni Willie at Carpo. Okay, balik natin ha. Okay, ayan na, nakaayos na. Ngayon, ang ipapakita ko naman ngayon ay yung opening na gawa naman ni Gusting. Tingnan natin yung konting kaibahan. Konting-konti lang naman ang kaibahan. Pareho din ang opening sa 313. Okay, kay Gusting, sa libro ni Gusting, ito, tumira yung first move ng 313. Ito yung dala ni Willie dapat, no? Pero sa libro ni Gusting, ganito naman. Tumira ng 313, tapos sumagot yung kalaban ng 115. Medyo pareho lang, no? Iniba lang yung pagkakauna. Tumira ng 116. Yan, ganon. Siyempre, nag-real. Pinakain yung 15-14. Kumain naman ng 216. Tapos kumain ng 414. Yan. Saka naman ngayon tinabi, no? 16-13. Yan. Doon kay Carpo, ang tinira ay 5-1. Di ba? Kay Carpo. Sa libro ni Gusting naman, ang tinira ay 3-14. Yan. Pag tira ng 3-14, saka naman tumira ng 5-1. Okay. Siyempre sa ganyang pormada, maraming variation yan. Pwedeng tumira ng 14-16. Pwedeng mag 5-1, pwedeng 6-1. Yung gano'n ng mga variation. Pero sabihin natin na ang tinira ay 5-1. Yan. So sa libro ni Gusting, ang tinira naman ay 116. Okay. So sa ganyang pormada, marami ding variation yan. Pwedeng mag 115, pwedeng mag 95, pwedeng 83, yung gano'n. No? Ngayon, ang tinira, sabihin natin ang tinira ay 116. Yan. Pagkatapos pinakain to, kumain naman ng 616. Okay. O, tignan nyo sa ganyang pormada, no? Sa ganyang pormada, siyempre, bawal lang itira yung 9-5. To. Yan. Pag tinira yan, lanse. Matatalo yung green, no? Kaya hindi niya pwedeng itira yung 9-5. Kasi ang gagawin niya, titira ng 215. Pagkatapos, saka titira tong 14-3. Kakain ng 3. Kakain naman ng 3 din yung orange. Madidibal din ng isa, pero dama. Okay, so, hindi pwedeng itira to. Ang ginawa, sasayangin ng 7-3. Ayan. Pagkatapos sumagot naman ng 9-5. Kain, 3-15. Kumain naman ng 2-14. Kain naman ng 16-2. Kumain naman ng 7-15. Okay. Tapos, saka ngayon tumira ng 9-5 yung green. Then, 5-4 naman yung orange. Yan. Tapos nag 5-1. Okay. Tingnan niyo yung pormada. Di ba? Yan yung pormada kanina. Kanina, ang huling tinira, 5-4. Tapos tira ng orange. Ha? Ito naman, huling tira, nag 5-1. Kasi ganyan yung kanina, oh. Yung sa kay Willie, huling tinira 5-4. O yan na, tira na ng orange. Ngayon naman, yung sa libro ni Gusting, huling tinira 5-1. Tira ng orange. So, ibig sabihin, iba lang yung opening pero na-transpose pa rin sa bandang huli sa ganitong pormada. So, malamang, pwedeng isipin na doon kumuha ng idea si Willie sa ganitong opening ni Gusting, pagkatapos iniba lang yung umpisa. Tapos dito rin na nauwi. Kaya lang, pagdating naman sa karugtong nito, medyo iba. May kasariling version din si Willie. Kasi doon sa libro ni Gusting, ang tinira ay, sa libro ni Gusting, tinira tong 11-6. Yan din yung tinira ni Carpo, no? Okay, tanda niyo sa ganyang pormada, tira ng orange, no? Tapos tumira si Carpo ng 11-7 pala, no? Tumira siya ng 11-7. Ngayon, dito sa sagot ng green, iba ang version ni Willie. Sa version ni Willie, ang tinira ay 12-7. Okay? Pero, doon sa libro ni Gusting, ang tinira naman ay 11-7. Yan, ganyan. Na? Okay. Ngayon, kung halimbawa, kabisado niyo yung tirahan ni Gusting. Siyempre, pag nauwi sa ganyang pormada, edi alam mo na kung paano gagawin para manalo o tumabla. Kahit na magkaiba ng opening. Halimbawa, pwede mong gamitin yung opening ni Willie. Ngayon, pagka nagamit mo yung opening ni Willie, tapos umabot sa, ibalik natin ha, yan, umabot sa ganyang pormada, o di, mamimili ka na kung anong gusto mong gamitin. Pwede kang tumira ng 11-7 or pwede kang tumira ng 12-7. O yung kinakailangan lang, siyempre, mapag-aralan mo muna bago mo gamitin. Di ba?
Kasi pagka ang isang sulungan, hindi mo na pag-aralan, kahit malakas pa yung pagkaka-opening yan, baliwala. Baka ikaw pa ang matalo. So, sa kanyang opening, pwede na to. Version ni Gusting. Pwede kang tumira rito, version ni Willie. Kasi sa version ni Gusting, ganito naman to. Pag tira ng 11-7, maraming pwedeng tira na matatalo hindi na matatalo, kahit di matatalo, ibig sabihin, maraming pwedeng ititira yung orange na maagrabyado siya. Halimbawa, tumira siya ng A3. Pagka A3 na, lalakas na yung posisyon ng orange. Maring tumabla, pero maraming panalong dadaanan. No? Okay, so halimbawa, pag tumira ng A3, dito na kagad to. Yan, ganyan. Ang tirada. Pag sumayang siya, wala na. Magaganda na yung posisyon nung orange. Kasi ganito mangyayari, oh. Yan. Ititira to. Ha? Pagkatapos, kakain. Dadalawa. Tapos kakain. Isusubo ito. Kain ng 14-6. Kain naman ng 10-2. Yan. So, hindi niya na ito pwedeng maggalaw itong 4. Ito na lang ang pwede niyang itira. Ha? Pwedeng dito or pwedeng dito. Kung halimbawa dito siya tumira. Yan. Igagano mo na lang to. Yan. Ngayon, kapag dito siya tumira, pag dito, medyo tagilid na siya. Dahil dito mo lang siya ititira. Pag tira mo ng 214, wala siyang ititira. Ano pang pwede niya itira? Pag itinira niya to, kakainin. Pag itong itinira niya, siyempre, dito kakakain para lugis ng isa. Pag tinakpan naman niya, kakain ka rin doon. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi yun ang tinira. Balik natin, ha? Ito, balik natin yan. So, ito dito. Yan. Kung halimbawa naman na hindi siya nag-6-1, kung ang tinira niya ay 6-2, pag nag-6-2 naman, di papakain mo lang ito atras. Yan. Pag kain niya atras, pagkatapos, kakain dito. So, lamang na lamang yung green. Kung halimbawa tumira siya dito, di sasayangin mo na lang. No? Wala siyang pwedeng ibang gawin kundi umiwas. Dahil wala siyang pwedeng ipitir. Pag itong tinira niya, dadalawahin. Pag tinakpan naman, kakain naman ng ganun. Di ba? So, ang gagawin niya, iwas lang. Pagkatapos, ang gagawin mo naman, pupunta ka na rito. Lamang na, didiretso na doon. So, ganun ang mangyayari kung yung version ni Gusting ang gagamitin mo. Pero kapag ang version naman ni Willie ang gagamitin mo, siyempre, hindi yan mauwi sa ganyan. Iba rin ang pupuntahan. Kaya dapat, kinakailangan, alin man doon ang gusto mong gamitin, dapat na pag-aralan mo na. Kung halimbawa, kung gusto mong gamitin yung kay Gusting, dapat na pag-aralan mo yung lahat ng pasikot-sikot ng kay Gusting. Kung gusto mong gamitin yung kay Willie, dapat alam mo rin kung ano yung mga pasikot-sikot ng kay Willie. Na dapat kung magkahirapan, alam mo yung panabla. Yun kasi yung importante. Sa larong dama, ang pinaka-importante yung panabla. Dahil merong mga style ang mga damista na titira sila ng mahirap. Yung kung titingnan mo, critical yun sa kanya. Pero alam niya yung tablahan. Ganon. Kasi meron kasing mga critical na tira na kung saan nandoon yung mga gandang lanse. No? Mapapasin yan. Kung alin pa yung mga critical na tira, may mga sekretong lanse pala. Kaya lang, pag naiwasan yung lanse, mukhang, kung titingnan mo, mukhang tagilid na siya. Pero yun pala, may panabla. Alright. So, yan lang ang masasabi ko tungkol dito sa naging labanan nila ni Willie at Carpo. Okay? So, doon na tayo sa puzzle na may kasamang challenge. Challenge na hahanapan ng opening. Pero bago dyan, shout out muna. Okay? Shout out naman natin yung mga vlogger ng YouTube. Gaya nitong Pinoy Dama TV. Yes. Shout out din sa Pinoy Dama Channel. Yun. At shoutout din sa Larry Dama Puzzle. Okay, ito palang si Larry Idol. Nagba-vlog na rin pala. Shoutout din sa Dama Maestro. Yun. At shoutout din sa Dama Idol TV. Okay, lahat sila mga mahusay sa pagbibigay ng mga magagandang tirada sa Dama. Subscribe nyo rin sila, panoorin nyo. At shoutout din dito sa Earth Vlog TV, yung mga mahilig sa mga motorcycle riding exhibition. Ito na yung channel na hinahanap nyo. Alright? So, huwag na natin patagalin. Dito na tayo sa puzzle na may kasamang challenge. Challenge na hanapan ng opening. Okay. Pero wala na tayong oras. Kaya, ang mangyari, sa next video na yung sinasabi kong puzzle na may kasamang challenge. No? Then, pagkatapos nung puzzle may kasamang challenge, sa susunod na video na uli,
babalik na tayo dun sa 115 versus 214, yung level 2 mula sa aklat ni Boy Inchik. Alright, maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli.